May 13 na, Weng, ang ang patay. patay dito sa pagguho po ng bundok ng basura. Diyan po sa lungsod po ng Cebu, mga kapuso. Ano bang latest development dito? Parang nagdeklara na yata sila ng State of calamity no? at anong kasunod nun, di ba Joel? Nakakapanglumo lang na ang Cebu City, mga kapuso, ay isang urban area. Isa sa pinakamaunlad sa buong Pilipinas at mayaman na lungsod. So, hindi natin ini-expect na mangyayari ito. Pero, hindi rin ganong kalayo kasi unang-una sa laki ng napuproduce nila na basura. Quezon Dahil City nga nga, sila ay maunlad sa Quezon City nga nangyari na ito, hindi ba? So, pag hindi talaga napag-ingatan ng husto o hindi natin natuto ng leksyon sa nakaraan, pwede mangyari at mangyari hanggat hindi natin ito na aayos. Which comes to mind, matino. Weng, landfill lang ba ang pwede nating So gawin sa mga bubuhayin basura natin natin? ang incineration. Kasi naman, Weng, sa totoo lang, sa iba't ibang panig ng mundo, meron ng klase ng incineration na hindi ka magbubuga ng maruming usok. Totoo yan. At saka, ang problema din kasi... It will create energy pa. Pwede. Yun ang sinasabi. No? Yung pwedeng basura to kuryente. Oo, Sa pwede Payatas, yun matapos yung nangyaring trust slide doon, sa ngayon na-develop nila yung teknolohiya. Although maliit pa lang naman yung napuproduce. Pero pwedeng gamitin. Yung basura, kasi may methane gas yan eh. Totoo. So yung nagagamitin mo para mag-produce ng kuryente. Ayun, no? Mamaya, kuryente pa rin ang Sayang. pag-uusapan natin dahil kakapusin tayo ng kuryente. Doon sa nangyari Solar. ngayon sa Solar Philippines. Ano? Sige, mamaya alamin natin yan. But in the meantime, nasa linya natin si Councilor Dave Tumulak. Siya po ang chairman ng Disaster Risk Reduction and Management ng Cebu City Council. Konsehal, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Yes, good morning Sir Joel at saka Ma'am Weng. Opo. Magandang umaga Good morning po. din po sa mga tagapagpakinig. Ang death toll po natin nasa 13 na. Ilan pa ho ba ang hinahanap po natin base po doon sa talaho ng lungsod? Yes, as of this moment, ito yung data na nakuha natin is galing to sa Prime Solutions. Kasi yung HR nila, natabunan din lahat. Kasi Wow. yung opisina nila, nandun lahat ng mga HR. Buti na lang at saka yung mga head, yung manager, yung assistant manager, iba yung building nila. So, yung nakuha na data sa mga managers, 23 ang hanggang missing ngayon at saka yung na-retrieve natin as of 3:50 kahapon ng hapon ay meron na tayong 13 bodies. At saka yung na-rescued natin, yung injured during the incident, 18 yung lahat. Okay, so Kaya nga, tinawagan namin yung management ng Prime Solution kasi magkaiba yung mga data. Yung police, for example, ang natanggap namin na data galing sa management is 12. Yung sa police naman, base sa pagpunta nila sa hospital, 18. Okay. So, magkaiba yung data. Anong tunay na ibigay ng datos? management. Paano nyo Ano susundin? na-reconcile yung mga datos na yan? Yun nga, kahapon, supposedly, we invited them kasi nag-activate na yung management of the dead and the missing. I was also the member, the vice chairman. Nagpadala kami ng sulat sa management na kung maaari sana, ibigay nila sa management of the dead and the missing yung official list na doon na merong perma galing sa kanila para naman matawag natin na this is the official list. Ang DSWS, social worker natin, iba yung list nila. Yung sa police naman, iba. So, tinawagan namin sila, nagpadala kami ng letter, but they replied that they will attend the meeting tomorrow. It's Thursday. So that they can bring all those official lists para naman mag-consolidate natin sa lahat ng mga list. Kung totoo ba talaga itong missing, 23. Councilor, sa ilang araw na po nakalilipas mula nung mangyari yung trash slide, nasa anong mode na po tayo ngayon? Search and rescue pa rin ba o search and retrieval na? Sa ngayon po, ma'am, this is a different situation. Alam natin, no? Tayo mismo. Ano nang nangyari kasi ilang araw na. Opo. But yung mga psychologists natin na pinuntahan yung mga pamilya, parang di pa nila katanggap-tanggap ang nangyayari.
So we decided rescue operations muna. Okay, so hindi pa tayo maglilipat sa retrieval ang mode natin dahil meron pang pinangahawakan na pag-asa na meron pang buhay sa ilalim po ng gumuhong basura. Yes po. Opo. Yes po. Konsehal, Yan din po nangyari. ano nga, isalarawan po sa amin, ano ba yung lugar na yan? Yan ba'y opisina nung Prime Waste Solution? O may mga bahay ba dyan? Ano ba yung mga natabunan? Kasi kung sinasabi nyo na nandun sa landfill, kung opisina yun tapos nandun yung landfill, parang mali yata yung, yung Oo. disenyo po Okay. nitong opisinang ito. Yung facility, nandun lahat yung recycling, Mhm. Okay? nandun din yung sorting of garbage, yung mga conveyors, maraming conveyors na dyan sa loob. Mhm. Nandyan din ang opisina sa clinic, nandyan din ang opisina sa HR nila, at saka canteen. Mhm. So, yung basura nasa tabi, approximately mga 10 meters away, Mhm. may bundok na yan sa tabi. Mhm. At saka yung mga basura naman, nandyan din yung mga basura, layer by layer. Kasi may mga daanan yan sa babaw para naman makaangat yung mga dump trucks natin at doon makatapon ng mga basura. So sinusort nila lahat yan papunta dito sa baba, itong area. So facility of ground pala ito. zero. Isang Tama buong ba? facility. Isang Yan, buong facility. yes, Oo, facility. hindi siya Kaya lang- residential area, opisina, facility nung kumpanya mismo. Oo. Yes po. Kaya lang, Counselor, napupuna ko siya sa lahat ng video and photos na nakikita ko, Joel. Bundok na siya eh. Masyado na pong mataas. Ano bang limit? Tama. Ano bang limit para sabihin na safe pa ito at para ma-maintain natin yung taas at tambak ng basura dyan para hindi dapat nagkaroon ng trash slide? Kasi as it was, pag bago siya gumuho, ang taas-taas na po ng basura, Counselor. Tsaka ano nag-trigger do sa trash slide? Meron bang dyan? Meron bang dumaang bulldozer o paano gumuho po ito? May mga heavy equipment sa ibabaw, yung tutulak ng mga basura doon sa bundok mismo. But nakausap ko yung safety engineer nila at saka yung engineer nila on the ground. Sabi nila is by the time nga magdadump na sila ng trash, lalagyan din nila ng lupa. At saka may plastic pa for the cliche. Oo, para yung tagas. Lahat. Yeah, yung mga tagas. Mm-mm. So, safe na safe daw. But sa tingin lang namin, kasi last November 4, may bagyong Tino. At saka may baha dito sa Cebu. Grabe yung baha. So, akala ng iba, baka may water pa sa ilalim. Baka yan ang At saka- nagpalambot dun sa Oo. bundok. Mhm. Yes. At saka, mainit talaga yung panahon during the incident. Nagtataka kami, bakit? Wala namang ground shaking na itala sa T-box dito. Bigla lang siyang gumuho at saka pumunta doon sa facility. Yung possibility na 'di ba nagkaroon din ng lindol na malakas last quarter of last year. Dama yung Yeah. Cebu, di po ba? Naramdaman din dyan sa Cebu City. Ang sinasabi baka din daw po yun ay nagpaugado sa ground. Kaya Pwede. naging mabuway. Tapos Yeah. sinundan pa ng malakas na bagyo, Counselor. Kaya nga yung Department of Environment and Natural Resources, Mm-mm. nagpapalabas sila ng cease and desist order for 30 days to conduct further investigation on the incident. But Okay. gumuho. Yan lang ba nag-iisang landfill dyan sa Cebu, Counselor? O meron pa ibang landfill? Meron din, may ibang landfill dito sa Consolacion, may ibang landfill dito sa Oo. Minglanilla at saka Parfang Province, yung Aluginsan. Oo, baka But ako, kaya tinatanong ko po, Konsehal, baka ako kinakailangan nyo inspeksyonin yung mga landfill na yan. Yan din po. Baka, kasi Baka yun masundan. nangyari dito, Oo. baka mangyari din doon sa ibang mga landfill. Yan din po. This might be happen also to the other areas in the Philippines. Opo. No? So, dito sa Consolacion naman, tutol yung mga tao na di na pwede na tambakan ng basura. Dito naman sa Minglanilla, Cebu,
tutol naman yung local government unit. Mm-mm. Mhm. So, At saka yung sa Aloginsa naman, ang layo-layo nun, di na pwede sa track natin. So ang problema talaga dito sa Cebu, saan natin itatapon yung trash? Yun. na-figure out na po ba kung saan kayo magtatapon ngayon na sarado niya ang gumuhong basura na tambakan ng basura na yan? Kahapon, yung city administrator natin nakikipag-negotiate sa barangay Pulog Consolacion. Nagkausap sila kasi kawawa naman yung Cebu, may Fiesta Senior pa, may sinulog pa. Totoo yan, oo. Napakaraming basura. So buti na lang nang nakausap ni Engineer Tan, yung administrator natin, yung LGU sa Longson Consolacion, Mm-mm. okay naman sila. Pwede na magtapon tayo dito ng basura, Mm-mm. doon ng basura for 30 days only. 30 days. Gaano po ba karami, kalaki yung volume ng basura na degenerate dyan sa lungsod ng Cebu? Every day. Every Sa Cebu day. City. Opo. Cebu City alone, based Opo. on our records, 500 to 600 normal days. Tons. Wow. Tons. Per Per day? day. Tons yan. Per day. Oo, Wow. siyempre iba Per pang day usapan yan. yung pag merong mga festival kagaya ng nakatakda ngayon dyan sa Cebu Double yan. City o doble yan. Mhm. So, Doble yan. Dahil may mga bisita pa. Mm-mm. May mga galing probinsya papunta dito. So, dodoble yan. Opo. Pinag-aaralan na po ba ng Cebu City ngayon, lalo na ng council at ng LGU, kung ano yung long-term solution na hinahanap po ninyo dito? Kasi baka naman po magresulta ito sa waste crisis kung sakaling hindi agad natugunan, councilor. Tsaka pinag-uusapan nga namin ni Weng, baka kinakailangan incineration na ulit. Oo. Councilor. Kaya nga yung Cebu City Council kahapon, nag-declare ng under the state of calamity. Mm. Dahil doon, one is the trash. Problema sa trash. We need to address that, and then we need also to ask the national government to intervene, especially DNR, on how we can also dispose this garbage and what terms or whatever projects that they can also offer to the LGU. Pangalawa, yung mga biktima natin. Pangatlo, may sunog pa rito, malaking sunog the other day. So, grabe-grabe yung problema talaga. Wala pa bang DNR representative na nagpupunta dyan sa Cebu? Nagpunta na po. Meron na. Kaya nga, today, this morning, papunta yung DNR to, tsaka yung EMB. Mag-investigate sila. And then, hoping that the President will visit Cebu. Kasi supposedly ngayon, ang sabi nila ngayon, but hindi naman natuloy yung pagbisita ng Presidente at saka ni DILG Secretary Remulla. So, naghihintay lang po kami dito ng tulong sa national government Councilor, na kailangan unan dito. ano pong balak ngayon ng Cebu City? Halimbawa, matapos yung cease and desist order na 30 days diyan sa gumuhong tambakan ng basura, ihahayaan niyo pa ulit na mag-resume ng operations yan or hindi na? Baka mag-operate ito kasi wala tayong tambakan. Mhm. Oo. Kasi 30 days lang yung binigay sa Consolacion, Municipality of Consolacion to allow us to dump our trash. Hoping the intervention of the national government, we can address this issue with the help of the national government. Okay. Last point ko na lang, Councilor. Mayroon kayong natutukoy na pwede managot sa insidente pong ito? Sa totoo lang, DNR na lang po yung mag-i-investigate niyan. Mm-mm. And then we, the local government, we fully support whatever investigation and results of these findings. Alright. Councilor, salamat sa oras. Mag-ingat po thank kayo. you. Thank you, Thank you, sir. Salamat, Sir Joel, Ma'am Weng. Good Thank morning you. po. Senyor. Thank you, Senyor. Senyor. Yes, Senyor. sir. Konsehal Dave Tumulak ng Cebu City, mga kapuso. Saksi sa Double B!